Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiw rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa pamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarwan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagulong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo
kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagpakumbaba ay lumalagpas sa mga ulap at umaabot patungo sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaabot sa langit. Ang dalangin na mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ang kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Lukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang Panginooy akin, laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil, aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Nililipol niya yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas sa napakukupko. Siyang lumuli
Sa pagharap niya sa kamatayan, ipuputong kay Pablo ang isang kuruna bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa nama'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos
ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon at atin pong pinagdiriwang ginugunita ang pandaigdigang linggo ng misyon. Ng misyon na magpahayag ng mabuting balita, ang hamon na magtungo sa kasulok-sulukan ng daigdig para maging tagapagpatunay ng salita ng Diyos. Para po sa lahat ng mga misyonero, misyonera, bigyan po natin sila ng solidad clap. Hindi po biro, no, yung pupunta ka o ipapadala ka sa ibang lugar, ibang kultura, ibang wika, no, iba yung mga ugali para ipakilala mo si Kristo, lalo tigit ang mabuting balita. Kaya nawa, masuportahan natin sila kahit po sa pananalangin, no, maisama natin sila sa atin pong pananalangin. Sabihin nyo nga po, pananalangin. Ito yung isa sa mga binigyan diin, no, nung linggo, nung ika-29 na linggo. At ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, manalangin kayong lagi at huwag manghinawa. Huwag titigil, huwag kang susuko, huwag kang tatamarin sa pagdarasal. Napakarami nating dapat na ipagdasal. Lalo tigit ang atin pong mga nagagawang kasalanan. Kaya ngayon naman, kung matapos na ituro sa atin ang kahalagahan ng pananalangin, ngayon ay ituturo at ipapaalala sa atin paano tayo dapat magdasal. Yung tamang disposisyon, yung tamang pag-uugali. Sabihin nyo nga po ulit, pagdarasal. Yan. Siyempre, no, iba-iba naman po ang atin pong nagiging parang layunin, bakit tayo nagsimba o nagsisimba tuwing linggo. Kailangan lang mas maging malinaw sa atin yung dahilan kasi wala namang maikukubli sa Diyos. Walang maitatago sa Diyos. Alam na alam niya ang nilalaman ng ating kalooban. Malinaw? Okay. Sa atin pong talinghaga na narinig ngayon ay binigay ni Jesus, may dalawang nagdarasal. Isang Pariseo at isang publikano. Pag sinabing publikano, ito ay minarkahan ng lipunan ng komunidad na makasalanan. Ayan, publikano yan, no? Ganun ang tawag. No? Pag sinabi naman Pariseo, ito naman yung mga ang tingin sa sarili, angat sa iba. Mas magaling sa iba, mas banal sa iba. Pareho silang nasa templo. Nagdarasal, pareho. Okay na sana, yung Pariseo, okay na sana kasi mabuti naman siya. Sinabi naman niya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya mandaraya, hindi rin siya nangangalunya. Marami siyang alam na gawin na nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay din siya ng ikapu ng kanyang kinikita. Okay na sana eh. No? Okay na. Panalo ka na sana. Nasa kanya na sana ang korona. No? Pero bumagsak kasi pagdating ng kanyang sa dulo ng panalangin, hindi ako katulad nito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi mo ako katulad. No? Totoo naman, no? Totoo naman yan. Pero alam nyo, pag sinabi nitong hindi ako magnanakaw, hindi ako magdaraya, hindi ako mangangalunya, yung ibinibida mo ang mga ginagawa mong kabutihan, ang tawag po dyan, pride. Para mas maging specific, ang tawag natin dyan, spiritual pride. Ang pride, kayabangan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mayabang.
Kasi nawawala nauuwi din sa wala. Yung bang sayang, yung okay na sana mabait na sana nakikita na sana na mabuti kang tao kaya mo pala ginagawa yan para ipagyabang, bagsak tayo dyan. Ang pride, di ba? Ulitin ko, kasalanan. So, pwede rin palang kahit nagsisimba tayo linggo-linggo, kahit nagdidibosyon tayo sa mahal na Birhen, nagdidibosyon tayo sa Poong Nazareno, nagkakasala pa rin tayo. Kasi pwedeng ang pamamaraan ng pagdidibosyon natin, hindi tayo nadadala sa langit, nadadala tayo sa pagkakasala. Kahit nagsiserve tayo dito, akala okay na, nagserve na ako solved na ako mabait na ako kaso, nauwi sa pagyayabang. Nagkasala, tuloy tayo. Kasalanan din naman, ng pride, kasalanan nito, yung hindi ako magsisimba dahil makasalanan ako. Hindi ako mapapatawad ng Diyos, kaya hindi na ako magsisimba, hindi na ako magdarasal, kasi masamang tao ako. Pride din yan. Lalo tuloy nagkasala. Hindi na nga nagsimba. Nakuha ba? Ito yung panyaya sa atin. Pagdating naman dito, lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat po tayo hindi hinuhusgahan ng Diyos. Tayo ang madalas manghusga sa kapwa, tayo din ang nanguhusga sa ating sarili. Kasi pag sinabi mong hindi tayo mapapatawad ng Diyos, sabi ko nga, pride yan. Kasi hindi nga ganun ang Diyos. Basta't ang isang tao nagpapakumbaba, lumapit sa Diyos, alam naman niya yung hirap mo, alam niya yung hirap mo na naglalaban ka, pinaglalabanan mo na hindi ka makagawa ng kasalanan. Alam niya yan at yun yung mas gusto niyang makita. Na yung mas pag lumalapit tayo na talagang kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kasi hindi ka nagnanakaw, hindi ka magdaraya, hindi ka nangangalunya, nag-aayuno ka, o ano pang kailangan mo sa Diyos? Ano pang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Wala na pala. Okay na pala. Ikaw pala yung Diyos Okay ka na pala Kaya nauuwi ito sa pride. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ma-pride. Kasi minsan pag iniimbitahan natin, di ba? Uy, halika na, mag-umpisal ka. Uy, halika na, magsimba tayo. Hindi, makasalanan ako Hindi ako karapat-dapat dyan. Hindi ako pwedeng pumasok dyan kasi makasalanan ako. Para bang, kung alam mo lang, Diyos ko, kung alam mo lang, mas makasalanan ako sa iyo. Pero dahil sa awa at habag ng Diyos, dahil sa Diyos, hindi dahil sa effort ko, hindi dahil sa galing ko, hindi dahil sa kung ano man, kundi dahil sa Diyos. Ewan ko, sino man ang nakakarinig nito, na mga nagdadalawang isip na magsimba, pumunta ng simbahan dahil iniisip niya, tinaakala niyang hindi siya karapat-dapat. Kahit ang mga nandito, nasa loob ng simbahan, nanonood sa online, wala sino man sa atin ang pwedeng magmalaki o mag-claim na ako ay karapat-dapat dito. Kasi pag sinabi natin yan at ginawa natin yan, bagsak na naman tayo. Dahil yan sa Diyos, Lahat dahil sa grasya ng Diyos. Nakakahingi tayo ng tawad dahil sa grasya ng Diyos. At makakaya natin yan. Kung hindi tayo humihingi ng tawad, baka dahil sa demonyo yan. Kasi ang demonyo, ma-pride yan. Yung hindi mo aaminin at hindi mo titingnan yung iyong sarili
na may kasalanan, gawa ng demonyo yan. Kaya mag-ingat-ingat tayo, no? Huwag nating maliitin, huwag nating ismulin, no? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakamahabagi ng Diyos. Para kahit anong laki, bigat ng kasalanan natin, simpleng salita lang na sasabihin natin, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Tuwan-tuwa na ang Diyos niyan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pabida, ha? May ganun na yung pabida, no? Bigay mo na yan sa Jollibee yung pabida, ha? Pero sa atin, hindi pwedeng ganun ang umiral sa ating sarili. Yung magmamabida, ibibida natin ang sarili, ay lalo tayong napapalayo nito sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinanunumbalik mo kami mulit-muli sa iyong piling, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming maging mabuting kinatawan ng iyong pagpapatawad, pakikinig at kaligtasan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Maging mapagbantay at mapanuri nawa kaming iyong simbahan laban sa kasalanan. Gawin mo kaming laging tapat sa iyo sa aming bawat salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Liwanagan mo ang mga lingkod bayan sa iyong katotohanan upang ang kanilang bawat gawa at kaisipan ay manatili sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Alalayan mo at pagyabungin ang lahat ng mga misyonero at kami ring mga nagtitipon ngayon upang ganap kami makapaglingkod sa iyong kaharian. Ngayong ginugunitan namin ang World Mission Sunday. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Tanggapin mo ang aming mga kapatid na yumao sa iyong kaluluhatian sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. At ganoon din ang lahat ng kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na kami mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus na kami mahal, ngayon at ng pagkailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. As sumairin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat
katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At kaugnay po nung inanunsyo sa November 1, All Saints Day. Lahat po ng mga imahin po ninyo, mga nasa altar na mga santo, pwede niyo pong dalhin sa misa para mabasbasan natin at pwede niyo rin pong isama ito sa gaganapin na prosesyon pagkatapos po ng misa sa gabi. So, para po mas mapaalala natin sa lahat na ang November 1 ay araw ng kabanalan, All Saints Day. Hindi po ito araw ng katatakutan. At tiyakin po ninyo na kung kayo ay magde-decorate ng mga bahay o kaya ng mga barangay, ng mga may aswang, ng mga kung ano-ano mga nakakatakot, huwag kayong mag-i-invite na magbasbas ng bahay, ha? At sasabihin ninyo may nagpaparamdam po. Kayo ang nag-invite eh. Pwede naman, ha? Hindi po katatakutan ng November 1, ha? All Saints Day po yan. Kaya huwag niyong itangkilikin yung maglalagay kayo ng mga paniki, ng mga manananggal no, sa barangay kasi kahit hindi November 1, maraming aswang sa barangay. Ha? Mga aswang na. Kaya wag na kayong mag-costume pa. Hindi na kailangan. Ang kailangan natin pairalin, ugali at
no, asal ng mga taong naging banal. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.